Alam niyo kung saan ako nag-visit sa gobyerno natin ngayon? Yung pagkuha nila ng mga pondo sa mga GOC at agency. Lalong-lalo na yung pagkuha nila ng pondo ng PhilHealth. Can you imagine? Pondo yun ng PhilHealth. Bakit di pa nila pinatawad? Diba? Hindi yung pera ng gobyerno. Pera yun ng mga members at ng mga contributors. So dapat, walang pakialam ang gobyerno doon. Calling me saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. Pero bakit nila kinuha? Tapos, ang nakaka-visit pa, nung nag-file ng para dun sa kaso sa Supreme Court para sa pagkuha nila sa pondo ng PhilHealth. Diba? So, nung nilabas na yung findings ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court na illegal o labag sa ligang batas at pinapabalik sa kanila, ang isa pang nakaka-visit dun, talagang talagang walang kwenta talaga yung gobyerno. Ibabalik nila yung pera, pero galing din sa budget ng 2026. Babalik na ng Korte Suprema ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naipasa na sa National Treasury. Ayon sa Korte, walang legal na basihan ng gobyerno para kunin ang pera ng PhilHealth at ilipat ito sa National Treasury. Labag daw sa konstitusyon ang ginawang paglilipat ng pondo. Noong May 2024 nang unang i-transfer ang 20 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. August 2024 naman ang ilipat ang dagdag na 10 bilyong piso. At October 2024 naman ang ikatlo kung saan 30 billion pesos ang inilipat na pondo. Inatasan din ng Korte na tuluyan ng ipagbawal ang paglilipat ng natitirang 29.9 billion pesos na pondo. Ibig sabihin, tayo pa rin yung magbabayad. Can you imagine, kinuha nila yung pera, di ba? Tapos nung sinabi ng Supreme Court na illegal at pinapabalik sa kanila, ibabalik nila yung pera pero kukunin din sa budget ng 2026. Nabalitaan niyo ba yun na naisauli yung 65 billion na previously ay nakuha sa PhilHealth? Hindi na isoli. Sinabi ng Supreme Court, isosoli. Kaya lang ginawa ng ating mga legislators, instead na isoli from PhilHealth from the Treasury to the PhilHealth, ang ginawa, kinarga nila sa 2026 budget. So ang nagbayad pa rin, taxpayers' money. So kinuha mo, kunyari, sabi ni President Bongbong Marcos, ito may sobra kami sa DPWH, isoli na yan from Treasury to PhilHealth, September 21. Hinintay pa ng government na lumabas yung December 5, decision ng Supreme Court. So akala natin, isosoli yan from Treasury to PhilHealth. Hindi. Kinarga po yan sa 2026 budget. Sa mga tuwid, wala silang binayaran. Naglagay lang sila ng additional budget para sa 2026, para akalain nagbayad. Pero yan, kinarga rin niya sa taxpayers' money. So dalawang beses tayong ninakawan. Yung pagkuha nila ng pondo at saka yung pagbabayad nila na tayo rin naman ang magbabayad doon dahil kukunin din nila sa budget. Di ba? Tapos ang nakaka-visit pa talagang visit ako, talagang wala talagang kwento tong gobyerno na to. Kinuha daw nila yung pera para ipondo sa isang project sa Panay-Guimaras Bridge. Doon daw nila gagamitin yung pera na yon. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Your So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds. Under So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth. Pero ang nakakatawa, yung project pala na yon, inutangan na nila last year bago nila kinuha yung pondo ng PhilHealth sa Bank of Korea ng ilang bilyon. Pero hindi na umpisahan. Tapos pagkasunod na taon, yun na, kinuha na nila yung pondo ng PhilHealth. Diba, isipin mo kung gaano kasindikato yung gobyerno natin. Tapos, etong mga bangagers na to, etong mga kakamping na to, tahimik sa korupsyon. Tapos sabihin, galit sila sa korupsyon. Pero yun, pagkuha pa lang sa pondo ng PhilHealth, alam na alam mo nang may korupsyon. Isipin mo yun. Kinuha mo yung pondo na PhilHealth para ilagay dun sa project na napondohan na pala dahil galing sa utang sa Bank of Korea.
Di ba? Oh, so hindi lang tayo 2 beses ninakawan, 3 beses pa tayo ninakawan kasi yung utang na yung galing sa Bank of Korea, tayo rin na magbabayad nun. Tayo rin mga taxpayer. Kinuha na nila yung pondo ng PhilHealth. Tapos ngayon, yung pagbabayad, sa atin pa rin manggagaling. 3 beses tayong ninanakawan ng gobyerno natin. Di ba? Kung hindi ka pa visit sa gobyerno na to, talagang ewan ko na lang kung nasaan yung utak mo.